Sinagot na po ni Senator Chis Escudero mga kababayan na ang haka-hakan ng ilan na baka kinausap siya ng Malacanang para sipain etong si Mig Zubiri bilang Senate President at palitan niya. Sabi ni Chis Escudero na hindi daw siya kinausap ng Malacanang dahil iba daw ang kinausap. Ibang senador daw mga kababayan ang kinausap ng Malacanang ha. Hindi daw siya. Para palitan si Zubiri. Ibig sabihin mga kababayan, mukhang totoo nga ang sabi-sabi na mayroong kamay dito ang Palasyo Malacanang, lalong-lalo na ang inaakusa ng marami. Ito dang si Madam, ang nakikialam din sa liderato dyan sa Kongres, sa Senado. Pero para dito kay Chis Escudero, ay wala daw kumausap sa kanya galing sa Palasyo at mananatili daw itong independent. Bilang senador, bilang Senate President. Panoorin po natin. May role po ba yung Malacanang sa nangyari ngayong araw? May kumausap ba sa grupo ninyo? With matching earrings pa talaga ito si Chis Escudero mga kababayan, no? May hikaw pa? Sa akin, wala. Sa katunayan, ayoko magsalita, pero Ayaw magsalita, pero... siguro pa sa ibang bagay, pero sa bagay na ito, wala. At least mga kababayan ha, wala daw kumausap sa kanya, pero... Hindi ako ang kinausap. Hindi na siya kinausap. Siyempre, ang kinausap ang kababayan, yung iba siguro senador na bumoto, di ba? I'm sorry? Pero, ewan na natin na kung talagang mayroong direct na kinalaman dito ang Palasyo Malacanang dahil pati na nga yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, nakalaban ng Malacanang. Dating Pangulong Duterte na si Tolentino, Bato at Bongo, ay bumoto para dito kay Chis Escudero. So sa tingin natin mga kababayan, medyo complicated ang naging pangyayari dito sa Senado. Unanimous choice of your colleagues. But nilapitan ka, tapos you were saying na, ikaw, walang ibang pwede, ikaw na lang. Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng 13. Hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. Yung ni kilay ni Chis, hindi talaga tayo kapag dito sa kilay ni Chis. Walang kilay yan, parang si Mona Lisa yan dati Ang nipis ng kilay, tapos bigla-bigla lumabas sa news kasama si Heart Evangelista na kanyang asawa. Pinos ang makapal na kilay ni Chis. Biglang nagpatato si Chis. Microblading. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatihan, at buhusan pa ika nga ng asin. Anumang sugat na nilikha nito. Ang sugat ni Zubiri, binuhusan ng asin at saka kalamansi. Na ako'y humihingi ng paumanin sa anumang sugat na maaaring na ilikha nito Pati si Bato, napaiyak pa nga, di o ba? may nasaktan kaugnay nito. Kaya ayoko Bakit magkomentaryo may kaugnay si sa Bato bagay na? na yan. Hindi na pala siya At the end bumoto para kay Zubiri. of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. 13 lang mga kababayan ang kailangan na boto para maging Senate Ang bawat President. miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya. Team nating lahat. Team dapat naming lahat ay ang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Yung hika, From who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino, tulad ng lahat ng miyembro ng Senado, at hindi ata tama o makatarungan na mag-akusa sino man, invento man, o column, o haka-haka, o social media, na susunod kung kanino man. Perfect timing kasi mga kababayan, di ba? Dito sa Pidayalix talaga. Ang sinunod Although, mukhang hindi mga kababayan, parang kanwisay na hindi ang dahilan ng Pidayalix dahil bakit pati si Bato ay bumoto pati si Bongo bumoto para kay Chis. At in fairness mga kababayan, ay dito, in between dito kay Chis Escudero at kay Zubiri ay parang wala pareho lang ang balahibo nito mga kababayan ay walang matili. sunod namin, pangunahin ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa, at pangalawa, ang aming mga konsensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang isyu. Sir, under your leadership po, Bigyan mo natin. Yes. Sir, paano po yung charter
We will discuss it on the part of the majority, but Oh, eto mga kababayan ha. Nauna na sinabi nito si Cheese na ayaw niya ng Chacha ha. Kapag bumaliktad ito, sa kanyang paninindigan laban sa Chacha at biglang nabigyan ng priority ang Chacha sa Senado ay mag-iisip na kami, Cheese, na parang na-influensyahan ka nga ng administrasyon, inatambaluslos at iba pang may gusto ng Chacha para mapalawig ang termino. Oh, yan ang defining moment mo, Cheese, ha? Yung pagbigyan mo yung Chacha. you know my position. And I have no plans of changing my position. Oh, sige, ha? Tinaga namin yan sa bato, Cheese. Wala na siyang planong magbago ng desisyon. Meron ba ngayon? Meron! Meron ba ngayon? Oo. Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. So when it says Chacha is dead, Cha-cha-cha. It's not for me to say. It's not for me to say because again, I have my own position. We will discuss it, and I have no reason to change my position. Sir, kasi nag-resign na si Senator Angaras, chairman of the subcommittee. Meron pa silang plano to go to Visayas and Mindanao this Pansamantalang hindi matutuloy yun. Oh, mabuti naman mga kababayan. Itong paglilibot nila sa buong bansa para dito sa charter change, sa issue, sayang lang sa pera. Nag-resign ba siya as also subcommittee chair or only finance chair? Okay. We will not hold any such hearings outside of Metro Manila or even inside the Senate. And we will formally make known our decision as a group and as a Senate with respect to this. Yan lang din ang mabuting nangyari dito mga kababayan, ha? If ever talaga hindi magbago itong sinasabi ni Cheese na under sa kanyang leadership ay walang prioridad ito, Chacha. Oo, Chacha is dead. Sabi na ng mga reporter at anti-Chacha itong si Cheesy o Hearty Escudero. sir, what about pressures coming from the palace? I'm sorry? Pressures coming from the Oh, pressure galing sa palasyo. Galing kay PBBM at sa kanyang asawa. I think today I voted against the tax measure. Sagutin mo ng yes or no. Oo, hindi mo hindi ako bumoto sa prioridad ng mga palasyo. Although makes sense, pero dapat direktang sagutin, di ba? Na walang pressure galing sa palasyo. Hindi rin nga nagkakalayo sa sagot na I will not dignify that question. Which was proposed by the DOF. So even before I was elected, I don't see any reason why that should change. So it's an unfair even thought to say that at this point in time. Tinanong ka lang, unfair. Yan kasi ang haka-haka ng mga tao, mga kababayan Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yon. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan ng presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya. Palibasa mga kababayan, ito mga senador ha, wala talagang totoong kaibigan dyan dahil lahat sila ay nagkukumpit para sa pinakamataas sa pwesto na maging Pangulo. Bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-influensyan sa mga pasakon ng mga panahon yun. At nandito kayo bilang saksi nun. Saksi! Ang siseryoso naman ang tanong niyo. Wala pang medyo masayang tanong na nakakatawa man lang na... Kakatawa! Kumusta ang kilay mo? Renovate mo pa ba yan? Ang hikaw mo, bakit isa lang? Sana dalawa, Pero ang tanong talaga mga kababayan na dapat itanong dito ay, bakit may litrato ka kasama si Kumar? Anong kinalaman mo sa kanya? Anong connection mo sa kanya kay Kumar? Na sinasabing, na nabanggit na nagtitreat dito sa buhay ni Morales, papatumba, hindi man sa pagbang-bang-bang, kundi pwede idaan sa aksidente at saka sa sakit. Explain mo yan, please. Escudero. At mayroon ka ding mga litrato kasama si Liza Araneta Marcos. Gaano ba katotoo na nakikialam ito sa inyo dyan, trabaho dyan? Di ba? Kung presidente, di okay. Si PBBM nakikialam, pero ang asawa,
Oh, bakit kayo kinakausap pa kayo? Oh, yan ang dapat sagutin mo, Chief. At once and for all, panghahawakan namin ang sinabi mo. At kapag mapatunayan namin, binobola mo lang kami, ay lagot ka, isusumbog kita. Hindi na seryoso. Ah, Mag-iikaw ka. Ano na? oh, ikaw. Wala namang rule na Oh, although mga kababayan, wala talagang rules yan sa Senado. Pero dito sa ating bansa, sa Pilipinas, tradisyon na po na talaga natin na hindi talaga maghikaw itong lalaki, lalong-lalo na sa formal occasion. Lalong-lalo na daan sa Senado, isa Senate President ka pa. nagsasabing bawal at hindi pwede. Trip-trip lang yan. Trip lang. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? Post or comments below.